Language, Grade 1, Quarter 3, Week 8. Let's learn about inferring characters' feelings and sequencing events and expressing ideas clearly. Day 1 to Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. For today's lesson in Language 1, we will discuss about inferring characters' feelings and sequencing events, and expressing ideas clearly. Day 1. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can demonstrate improved listening comprehension skills by accurately summarizing key details from the story. Sequence events from the story in the correct order. Represent the key ideas and the summary of a story through a story map. Express interest and enjoyment by sharing thoughts and or feelings about the story learners engage with. Magandang araw mga bata! Tayo ngayon ay mag-aaral ng panibagong aralin. Ano ang inyong paboritong kwento? Bakit mo ito paborito? Tungkol saan ang kwento na paborito mo? Kapag napakinggan na natin ang isang kwento, maaari natin alalahanin ang mga pinakaimportanteng parte ng kwento. Ang pamagat o title, saan nangyari, sino-sino ang mga tauhan, at mga pangyayari sa umpisa, gitna, at sa katapusan ng kwento. Ano ang nasa larawan? Tama, ito ay isang saranggola. Nakapaglaro ka na ba ng saranggola? Paano ito nilalaro? Kailan ito maaaring paliparin? Ngayong araw, magbabasa tayo ng kwento. Pagkatapos nito, itatala ninyo ang mga mahalagang ideya sa kwento gamit ang isang story map. Ipagsusunod-sunod din ninyo ang mga kaganapan sa nabasang kwento. Bigkasin ang mga susing salita ng 3 beses. Magpalipad ng saranggola. Tali o string. Nagbuhol-buhol. Linya ng kuryente o electric wire. Narito ang mga halimbawang pangungusap. Nais kong magpalipad ng saranggola. Masaya ako tuwing napapalipad ko ito. Hinahawakan kong maigi ang tali upang hindi ito mawala. Minsan, nagbubuhol-buhol ang tali. Nag-iingat din akong hindi masagi ang tali at saranggola sa mga linya ng kuryente. Baka makuryente pa ako. Tayo ay magbabasa ng isang kwento na may pamagat na The Kite, ang saranggola. Ang kwento na ito ay unang isinulat sa wikang Binisaya. Ang pamagat nito ay Ang Tabanog. Ang tabanog ay Binisaya. Sa Filipino, ito ay saranggola at kite sa wikang Ingles. Ang Tabanog, The Kite. Written by teachers from Lahug, ES. Illustrated by Jose R. Villamor Jr. Ang saranggola. Si Nilo ay nagpapalipad ng saranggola. Nasaan kaya si Nilo? Magaganda ang kulay ng saranggola. Kung gagawa kayo ng saranggola,
Ano-anong kulay ang gusto ninyong makita sa saranggola? Lumipad ito ng mataas. Habang lumilipad ang saranggola, umihip ang malakas na hangin. Ano kaya ang mangyayari sa saranggola? Nabuhol-buhol ang saranggola sa linya ng kuryente. Ano kaya ang gagawin ni Nilo? Sinubukan ni Nilo na hilahin ang tali, ngunit naputol ito. Ano kaya ang mangyayari kung hihilahin niya ng hihilahin ang tali ng saranggola? Dumating ang kanyang ina at nakita niyang nakatitig si Nilo sa saranggola. Ano kaya ang gagawin ng kanyang ina? Tinapik siya upang hindi siya malungkot. Sabi ng nanay, "Iwan mo na ang saranggola dahil baka makuryente ka pa." Ano kaya ang naramdaman ni Nilo? Masayang umuwi si Nilo dahil pangako ng nanay niya na gagawa sila ng bagong saranggola. Ngayon ay pag-usapan natin ang ating binasang kwento. Tungkol saan ang kwento? Tama! Ang kwento ay tungkol kay Nilo na nagpapalipad ng saranggola. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama! Ang mga tauhan sa kwento ay si Nilo at ang kanyang nanay. Ano ang naging problema ng bata? Tama! Ang problema ni Nilo ay nabuhol ang kanyang saranggola sa linya ng kuryente at naputol ang tali nito. Paano naayos ang kanyang problema? Tama! Naayos ang problema nang payuhan siya ng nanay na iwan na ang saranggola para sa kaligtasan at pinangakuan siya na gagawa sila ng bagong saranggola. Ano ang naramdaman nyo habang nakikinig sa kwento? Para sa gawaing ito, pagsunod-sunurin ang mga larawan ayon sa mga pangyayari sa kwentong ating nabasa. Ayusin ang mga ito ayon sa tamang pagkakasunod. Maaari nyo ring isulat ang una, pangalawa at pangatlo. Sa mga larawang ito, ano ang nagpapakita ng unang pangyayari? Tama! Ang unang pangyayari sa kwento ay nagpalipad si Nilo ng saranggola. Ano naman ang pangalawang pangyayari? Tama! Ang pangalawang pangyayari ay nagbuhol-buhol ang tali ng saranggola sa poste ng kuryente at naputol ang tali nito. At ano naman ang pangatlong pangyayari? Tama! Ang pangatlong pangyayari ay tinapik siya ng kanyang ina at sinabing iwan na lamang ang saranggola at gagawa sila ng bagong saranggola. Ngayon ay gagawa naman tayo ng buod ng kwento. Ang buod ay pagkukwento lamang ng mga pinakaimportanteng pangyayari gamit ang ating salita. Hindi kailangang isama lahat ng detalye, mga importanteng pangyayari lamang. Subukan natin sa kwentong ating binasa. Lagyan natin ng sagot ang ating mapa ng kwento o story map. Ang story map worksheet ay nagbibigay daan sa inyo na magsulat ng mga simpleng salita at parirala, pati na rin gumuhit ng mga larawan. Sa pagsulat sa story map, gamitin ang mga gabay na tanong, gaya ng, ano ang pamagat ng kwento? Saan ito nangyari? Sino-sino ang mga tauhan? Ano ang pinakaimportanteng pangyayari sa umpisa, sa gitna, sa katapusan? Ngayon ay ibuod gamit ang story map. Isulat ang titulo o pamagat ng kwento. Ang pamagat ng kwento ay ang saranggola. Saan ito nangyari? Ito ay nangyari sa isang kalye. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay si Nilo at si Nanay. Ano ang umpisa ng kwento? Ang umpisa ng kwento ay
Nagpapalipad si Nilo ng saranggola. Ano naman ang gitna ng kwento? Ang gitna ng kwento ay nasabit ang saranggola sa linya ng kuryente. At ano naman ang katapusan ng kwento? Ang katapusan ng kwento ay umuwi si Nilo at si Nanay. Isulat lamang ang mga susing salita. Pagkatapos, buuin ang buod sa pamamagitan ng pasalita ayon sa nasa graphic organizer. Ito ang buod ng ating kwento. Ang pamagat ng kwento ay ang saranggola. Nangyari ito sa isang kalye. Ang mga tauhan ay si Nilo at si Nanay. Sa umpisa, nagpapalipad si Nilo ng saranggola. Ang nangyari sa gitna ay nasabit ang saranggola sa linya ng kuryente. Ang katapusan ay umuwi si Nilo at si Nanay. Ano ang natutuhan ninyo ngayong araw? Ano ang isang story map? Ano ang nilalaman nito? Paano nakatutulong sa atin ang paggamit ng story map? Ang story map ay isang graphic organizer na ginagamit upang mas madaling maunawaan ang isang kwento. Ipinapakita nito ang mahalagang bahagi ng kwento sa malinaw at organisadong paraan. Karaniwang nilalaman ng story map ang mga sumusunod: mga tauhan, tagpuan, simula ng kwento, gitna ng kwento, wakas ng kwento, problema at solusyon kung mayroon. Nakatutulong ang story map upang mas madaling maunawaan at maalala ang kwento. Tinutulungan din nito ang mga mag-aaral na maayos na maisalaysay ang mga pangyayari sa tamang pagkakasunod-sunod. Ang pagbubuod ng kwento ay ang pagsasabi ng pinakamahalagang bahagi o mahalagang detalye ng kwento sa mas maikling paraan. Nakakatulong ito sa atin na matandaan ang mahalagang bahagi ng kwento nang hindi nalilito o napupuno ng napakaraming detalye. Kaya mahalaga ang pakikinig at pagbubuod dahil tinutulungan tayo nitong maging mas mahusay na tagapagsalaysay at mambabasa ng kwento. Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong ng pasalita ayon sa ating binasang kwento. Para sa unang katanungan, ano ang titulo ng kwento? Ang titulo ng kwento ay Ang Saranggola. Pangalawang tanong, saan ito nangyari? Nangyari ito sa isang kalye. Pangatlong tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ang mga tauhan sa kwento ay si Nilo at si Nanay. Pang-apat na tanong, ilarawan ang mga tauhan. Panglimang tanong, ano ang unang nangyari sa kwento? Ano naman ang sumunod na nangyari? At ang huling nangyari? Pang-anim, ano ang paborito ninyong pangyayari sa kwento at bakit? At panghuling tanong, ano ang buod ng kwento? Ibigkas ito gamit ang story map. Day 2. Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners can identify and discuss the emotions experienced by characters in the story, relating them to their own experiences. Express thoughts and feelings about the story with their peers. Make inferences and predictions based on the events and characters in the story. Magandang araw mga bata! Ating balikan ang kwentong binasa noong unang araw at tukuyin ang mga damdaming naramdaman ng mga tauhan. Nakakita na ba kayo ng saranggola? Nasubukan nyo nang magpalipad ng saranggola? Paano ito ginagawa? Ano kaya ang pakiramdam ng magpalipad ng saranggola? Mahalaga ang ating mga damdamin. Kapag nagbabasa tayo ng kwento,
mahalagang isipin din natin kung ano kaya ang nararamdaman ng mga tauhan upang mas maintindihan natin ang kwento. Ngayong araw, tutukuyin ninyo ang damdamin ng mga tauhan sa kwento batay sa kanilang ginagawa sa kwento. Huhulaan din ninyo ang posibleng katapusan ng kwento batay sa pagkilala sa mga tauhan at mga kaganapan sa kwento. Magbabahagi rin kayo ng inyong sariling karanasan tungkol sa ating paksa. Bigkasin ang mga susing salita ng 3 beses. Mapanganib. Ligtas. Halimbawa, huwag lumapit sa mga linya ng kuryente dahil mapanganib ang mga ito. Maaari kang makuryente. Palaging isipin kung ligtas ba ang lugar bago pumunta dito. Suriin ang larawan ng saranggola o hawakan ito kung mayroon kayong tunay na saranggola. Ilarawan ang tungkol sa saranggola, ang mga bahagi nito, mga kulay, haba, nipis o kapal, at tekstura. Ang saranggola ay isang laruan na lumilipad sa himpapawid kapag mahangin. Karaniwan itong may hugis diamante o parisukat. Mayroon itong mga bahagi tulad ng katawan, buntot at tali. Makukulay ang saranggola at kadalasang gawa sa papel o plastik na nakakabit sa magagaan na patpat. Magaan at manipis ang katawan nito at makinis ang ibabaw kaya madali itong tangayin ng hangin. Ano-ano ang kulay ng saranggola na nakikita nyo sa ating halimbawa? Tama, marami itong kulay. Ang kulay ng saranggola sa ating larawan ay kulay ng bahaghari o rainbow. Gaano ito kalaki? Ano ang iba pang masasabi mo o mailalarawan sa saranggola? Tama, ito ay may maraming mahabang buntot na gawa sa makinis at manipis na papel. Ang saranggolang ito ay hugis diamante. Ang pagpapalipad ng saranggola ay ginagawa sa ganitong paraan. Una, pumili ng lugar na maluwag at mahangin tulad ng bukid o palaruan. Ikalawa, tiyaking maayos ang pagkakakabit ng tali at hindi ito buhol-buhol. Pangatlo, hawakan ng mahigpit ang tali ng saranggola. Pang-apat, iangat ang saranggola. Ihagis o itaas ito pataas habang umaatras o tumatakbo. At pang-lima, unti-unting pakawalan ng tali upang tumaas ang lipad ng saranggola. Ano kayang nararamdaman ng mga taong nagpapalipad ng saranggola? Siyempre, ang mga taong nagpapalipad ng saranggola ay masaya, natutuwa, magaan ang pakiramdam, gustong paliparin ito ng mataas. Bakit kaya masayang gumawa at magpalipad ng saranggola? Masayang gumawa at magpalipad ng saranggola dahil nakapagbibigay ito ng kasiyahan at aliw. Nasisiyahan ng mga bata kapag nakikita nilang lumilipad sa himpapawid ang saranggolang kanilang ginawa. Nakatutulong din ito upang makapaglaro sa labas, makalanghap ng sariwang hangin at makasama ang mga kaibigan o pamilya. Bukod dito, natututo rin sila ng pagtsatsaga, pakikipagtulungan at pagiging malikhain. Ano ang tumutulong sa saranggola upang lumipad ng mataas? Tama! Ang tumutulong sa saranggola upang lumipad ng mataas ay ang manipis at magaan na papel, gaya ng papel de hapon. Maaari ring gumamit ng dyaryo. Tumutulong din ang mahabang tali nito. Tumutulong din ang malakas na hangin. Ganon din ang tamang paghawak sa tali at ang pagtakbo. Balikan natin ang kwento ni Nilo at ang saranggola. Ano naman ang naging pakiramdam ni Nilo noong natigil ang pagpapalipad niya dahil nasabit sa puno? Tama, si Nilo ay nalungkot.
nainis, nagalit, at naiyak. Ito ang mga naging damdamin ni Nilo. Nang makita ni nanay ang bata na nakatingin sa saranggola na sumabit, ano kaya ang naramdaman ni nanay? Tama! Ang naramdaman naman ni nanay ay naawa siya. Ano ang ginawa ni nanay upang ipakita ang kanyang awa sa kanyang anak? Tama! Ang ginawa ni nanay ay tinapik ang balikat ni Nilo, inayang umuwi at ipinangako na gagawa sila ng bagong saranggola. Ano kayang nangyaring pagbabago sa pakiramdam ng bata pagkatapos siyang kausapin at tapikin ng kanyang nanay? Tama! Ayon sa kwento, naging masayang muli si Nilo dahil pinangakuan siya ng kanyang nanay na gagawa sila ng bagong saranggola. Ano kaya ang nangyari dahil gusto ni Nilo na patuloy na mag-enjoy at maging masaya sa pagpapalipad ng saranggola at ipinilit niyang kunin ang saranggola na nasabit sa linya ng kuryente? Paano kung umakyat siya sa poste upang kunin ang saranggola? Tama! Maaari siyang maaksidente, mahulog sa poste o makuryente. Masaya ang magpalipad ng saranggola, subalit dapat tayong mag-ingat upang hindi masaktan o maaksidente. Nakaramdam rin ng pagmamalasakit ang nanay ni Nilo para sa kanyang anak, ngunit hindi niya sinubukang kunin ang saranggola mula sa kable ng kuryente para lamang pasayahin si Nilo. Ang pagmamalasakit ay hindi lamang tungkol sa pagpapasaya o pag-alis ng lungkot ng ibang tao, kundi tungkol din sa paggawa ng ligtas at mas makabuluhang paraan na makabubuti sa pisikal na kalagayan ng kapwa. Ipinahihiwatig din nito ang pagbibigay ng malikhaing solusyon tulad ng pagtulong kay Nilo na gumawa ng bagong saranggola. Ano ang mga lugar na dapat iwasan kapag tayo ay nagpapalipad ng saranggola? Ano kaya ang mangyayari kapag nagpalipad ng saranggola sa mga lugar na ito? Gaya ng, una, maraming puno. Pangalawa, daanan ng sasakyan. Pangatlo, may poste ng kuryente. Pang-apat, maraming mga bahay. Panglima, malapit sa bangin. Pang-anim, matubig na lugar gaya ng kanal o ilog. Pumili ng lugar na malawak at malayo sa sakuna para doon magpalipad ng saranggola at magsama rin ng kaibigan o nakatatanda sa pagpapalipad ng saranggola. Ano ang natutunan ninyo ngayong araw? Bakit mahalagang matukoy ang damdamin ng tauhan sa kwento? Sa paanong paraan tayo maaaring magpakita ng pagmamalasakit sa ating kapwa? Sagutin ang mga katanungang ito ayon sa inyong sariling pangungusap. Tandaan, masayang maglaro sa labas ng bahay kaysa laging manatili sa loob at maglaro ng mga gadget. Ngunit kailangan din nating maging maingat at laging isaalang-alang ang ating kaligtasan. Ayan mga bata, naibigan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!